Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel, it's Malls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap at gagawa natin to ng reaction mga kababayan, no mga tol. 45 na Chinese aircraft at 14 warships na mataan malapit sa Taiwan mga kababayan. Po talaga to China, no. Itong mga insekto na to, no, hindi natin malaman kung talagang gusto nila ng isang malaking digma, no, malaking gera mga tol, no. Pero syempre ang Taiwan ay hindi natinag, no. Taiwan nagpadala ng puwersa kasunod ng live fire drill announcement ng China. Ganyan po katapang itong Taiwan mga kababayan at hindi sila natakot, hindi sila natinag, no, sa ginagawa na to ng China at New Zealand. Nababahala sa live fire drills ng China. Nako po. Alam nyo po mga kababayan, itong China talaga ang gumagawa ng isang napakalaking gulo, no? At sila rin ang mag-uumpisa ng isang napakalaking digmaan po talaga, no? Wala talagang magawang matino itong mga insekto na to. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan yung mga balita na yan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe po dito sa ating channel. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta at shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta at palagi po kayo nandiyan dyan sa ating mga uploads at don't forget to like ang ating video. 1 view po sana at 1 like po sa lahat na nakapanood dito. Paki-like naman po ang ating video ngayon. Alright, and don't forget to comment dyan sa ibaba, no? Isulat ninyo, i-comment ninyo ang inyong mga opinion sa mga ginagawa na to ng China ngayon, no? Sila ba, mga tol, mga babayan, ay naghahanda na sa isang malaking gera, no? Laban sa buong mundo? Okay, so yan, maraming salamat ulit. Don't forget to subscribe po dito sa Frontline News PH. May mga bago po tayong news update dyan at syempre, ang kasangga party list mga tol. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go. Na-detect ang nasa 45 Chinese aircraft malapit sa Taiwan. Sa isang statement, iniulat ng Taiwan Defense Ministry na maliban sa mga Chinese aircraft, naispatan din ang 14 na barkong pandigma malapit sa isla. Grabe. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga air at sea assets ng China na na-detect ng Taiwan ngayong taon. Nag-umpisa na ang China mga kababayan dyan po sa kanilang ginagawang live fire drill po na malapit po sa Taiwan. No? Ito nakikita ko dito mga tol, gusto nilang ipakita yung kanilang firepower, no? 45 Chinese aircraft at 14 na warship. Okay, so parang nandun lahat yung puwersa nila, nakapokus. Ang tanong, matitibay ba yan? Oh. Magkaba yung mga kaalyadong bansa ng Taiwan ay nag-ikot dyan. Ano ang gagawin ng Taiwan, ng China, mga tol? Ano sa palagay ninyo? No, itong ginagawa na to ng China ay isang malinaw, no, na disturbance of peace diyan po sa parte na yan ng Southeast Asia, diyan po sa Taiwan. Okay, at posibleng pati ang Japan mga tol madamay diyan sa ginagawa na yan ng China. No? At syempre hindi rin po imposibleng madamay din ang Pilipinas dahil yan po ay malapit sa atin, yung Taiwan, no? Malapit yan sa Batanes. Diba? Kung magla-live fire drill sila dyan, napakalaking problema po niyan. Ang namataang bulto ng mga Chinese aircraft naman malapit sa self-ruled island ay isang araw matapos kondenahin ng Taiwan ang anunsyo ng China na pagsasagawa ng live fire drills 40 nautical miles malapit sa timog na bahagi ng isla. Ayon sa ahensya, wala namang naganap na anumang live fire exercises sa itinalagang drill zone ng China malapit sa isla at walang ginawang anumang makapagpapalala ng military tensions ang naturang deployment. Pero posible po na mangyari yan. Diba? Posible po na tumaas ang tension yan dahil nandyan yung mga barko nila eh. Nandyan yung mga aircraft nila eh. Diba? Posible yan. O dahil sa ginagawa na yan ng China, talagang maraming magagalit sa kanila.
Ayon naman sa two senior Taiwanese officials, ang hakbang ng China ay hawig ng iba pang military activity nito kamakailan sa rehiyon, kagaya ng mga sa disputed waters at sa may baybayin ng Australia, kung saan hindi nagbibigay ng anumang abiso ang Chinese Navy sa kanilang isinasagawang pagsasanay. Ganyan sila kabastos. Alam nyo ang ginagawa ng China na to, sa mga ginagawa nila na yan, na mga live fire drills sa mga katubigan na yan na walang permiso, kagaya nung ginawa nila sa Australia, sa pagitan ng Australia at New Zealand. Di ba? Ano yan parang sabi nga doon sa comment section ng mga nababasa ko, actually nagbabasa ako ng mga comment section, no? Sinusubukan talaga nila kung ma-detect sila o hindi. Okay? So, kung na-detect sila, ibig sabihin, too late na. Noong na-detect sila. Bakit kanyo? Kasi hindi naman akalain ng mga bansa na to na ganyan ang gagawin ng China dyan. Okay, nabigla silang pupunta sa lugar na yon at magla-live fire drill. Yan yung sinasabi nating napakadelikado nung ginagawa ng China dito po sa ating bansa. Napansin niyo yung mga balita na nakaraan? Mga warship nila umiikot hanggang Sulu. No, pumupunta hanggang Mindanao. Sobrang lapit. Kung makikita ninyo sa mga video. Anong katwiran ng China? Anong katwiran ng China? Ano sinasabi nila palagi? Freedom of navigation, dumadaan lang kami. Yan mga tol, mga kababayan, ang kanilang sinasamantala, yung freedom of navigation. Pero what if, no, biglang magpaputok ng kanyon o magpalipad ng missile, yung mga barko na yan, yung mga warship na yan, anong magagawa natin? Too late na. No? Nakapagpaputok na sila. Ganon. Ganong kadelikado yung ginagawa na yan ng China. Same thing sa ginagawa nila sa Taiwan. Nakapwesto sila dyan, walang ginagawa ngayon. Paano kung bigla na lang magpaputok yan? Ano magagawa ng Taiwan, di ba? Kaya mas maganda pa rin na preparado tayo, di ba? Ayon naman sa Beijing, parte lamang daw ito ng isang routine training exercise at wala naman silang balak palakihin ang naturang issue. Kalokohan. 台有关部门针对解放军例行演训活动 People's 发表 Liberation 的 Army 言 routine 论 training 纯属炒 exercises. 作， Okay, 我 we 们 urge 要 them 求 to 其 stop 停 playing 止耍 tricks and 心机 seeking、蹭热 attention. 点。 Okay, so yan yung sinasabi ng China na hindi nga daw po yan parang wala yan. No, hindi kami gagawa ng hindi maganda. Paano maniniwala sa China ang buong mundo, mga tol? No, iba kasi yung kanilang sinasabi. Palagi nating inaano yan, ini-emphasize yan. Iba yung kanilang sinasabi doon po sa kanilang ginagawa. Tama, di ba? Iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila, gusto nila ng kapayapaan, pero sila mismo ang gumagawa ng kalokohan. Diba? Yan yung ginagawa ng mga insekto na yan O anong ginawa ng Taiwan? Eto. Ipinadala ng Taiwan ang puwersa nito kasunod ng anunsyo ng China na pagsasagawa ng live fire drill sa labas ng isla. Diba? Nag-prepare ang Taiwan. Nag-ready. No? Pumunta yung Taiwan. Nagpadala ng puwersa nila. Okay, so nag-announce pa lang yung China, nagpunta na yung mga kasundaluhan ng Taiwan doon, nag-prepare na. Okay, so bakit nga ba ito ginawa ng China? Bakit sila nag-announce? Tinitignan nila yung magiging reaction ng buong mundo. Titignan nila yung magiging reaction ng Taiwan. Okay, okay, so pag nag-announce kami, ganito mangyayari. Di ba? Kasi alam ko pagka sa mga ganitong may rules of engagement yan sa mga gera. Naalala niyo yung sa Ukraine at sa Russia. 'Di ba nagsalita yung Russia? No, kukunin namin yung Ukraine. Okay, so parang merong mga announcement something na gano'n. Okay, so parang gano'n yung ginagawa ng China rito. Okay? So ang ginagawa ng China rito, nagbibigay sila ng announcement na ito yung gagawin namin. Pero ang ginagawa nila, tinatansya pa nila ano magiging reaction ng ibang bansa, ng Taiwan, ng mga kaalyado na itong bansa. Then tsaka sila kikilsole ng iba. Diba? Ganun yung strategy na ginagawa ng China dito. Ayon sa Taiwan Defense Ministry. Kinondena din ng Taiwan ang naturang exercises ng China bilang mapanganib. Ayon sa ministry, nag-deploy ang China ng 32 aircraft sa Okay, so basahin natin to mga tol. May nakasulat dito Saan na banda yun? Wala na. Okay, anyway, sinasabi doon kanina sa nakasulat na
ang ginagawa raw ng China ay sila mismo yung nakakasira no ng kapayapaan diyan po sa rehiyon na yan. Tinutulan naman ng Taipei. Sa ilang pagkakataon ay sinabi ni Taiwanese President Lai Ching-te na bukas ito na makipagdialogo sa Beijing upang mapahupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng kanilang rehiyon. Taiwan cherishes peace, but we also have no delusions about peace. Peace, but we also have no delusions about peace. We will uphold the spirit of peace through strength, using concrete actions to build a stronger Taiwan and bolster the free and democratic community. Okay, so ito yung hindi matanggap kasi ng China, mga tol. No, gusto ng Taiwan no, ng demokratikong pamamaraan. Kumbaga, hindi kagaya nung ginagawa ng China, nagiging diktatorya na sila, no, yung gobyerno nila, diktadorya na yan eh. Yan ang mga totoong diktador, 'di ba? Kaya yung mga kumakampi dyan sa mga na yan, sa mga ganyang klaseng bansa, yung mga komunistang bansa na yan, yung mga pabor dyan, sila yung mga totoong diktador. 'Di ba? As a responsible member, Kasi gagawin nila lahat para makakuha yung posisyon eh. Ano sa palagay ninyo? Tama? Gusto nila sila lang yung nandun sa taas. Gusto nila sila lang yung namumuno. Ganun yun. Ganun yung ugali ng mga diktador na yan. Anong ginawa nila noon? Diba? Kinuha nila yung posisyon ng pilitan, ng puwersahan para sila yung maupo. Tama? Ganun na nangyari. No, kung gusto nila ng kapayapaan sana noong time na yun, gusto nila mabago yung gobyerno. Noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., sana ang ginawa nila, nung pinatalsik nila, nagkaroon ng bagong eleksyon, okay? Nagkaroon ng bagong eleksyon at saka mamimili yung mamamayang Pilipino kung sino yung gusto nilang iupo. Hindi, nangyari kasi noon, pinatalsik nila yung dating Pangulong Marcos Sr., tapos sila yung naupo. Diba? Hindi yata tama yun. of the international community, Taiwan will maintain the status quo. We will not seek conflict. We will not seek conflict. We are willing to enhance in dialogue with China under the principles of parity and dignity and work toward maintaining peace and stability in the Taiwan Strait. Yun mga tol, no? At ito pa sa isang balita, no? New Zealand nababahala sa live fire drills ng China. Well, nakakabahala talaga yan. Diba? Napakalaking yan tension ang may dudulot yan, no? Sa isang pagbisita sa China ay ipinahayag ni New Zealand Foreign Minister Winston Peters ang kanyang pagkabahala ukol sa isinagawang live fire drills ng Beijing sa Tasman Sea. We mentioned the recent event with respect to the naval exercises from China and the irony of the use of naval weaponry in the Taiwan situation just in the last 24 hours, and talk to them about the lack of notice that you would expect for a country like ours in a relationship with China to have had. Wala nga kasing yung mga Chinese na yan eh. Diba? Ano sabi? Lack of notice that you would expect from a country like us. Diba? For a country like ours, In relationship with China you had. Ang kanyang pangunahing punto ay ang kakulangan ng pahintulot ng China ukol sa gagawin nilang drills na Yun yung sinasabi natin. Bakit sila hingi ng pahintulot? Wala silang pakialam dyan. Kaya nga ang problema doon sa mga nagiging malapit sa China, no, aabusuhin sila ng China hanggang kakainin na sila ng Yan yung strategy ng China. No, maghahanap ng mga kakampiyan, no, maghahanap ng mga kaalyado nila. Peace tayo, pero kalaunan aabusuhin na kayo niyan. Kaya ang strategy nila, unti-untiin kayong kainin ng China. Kaya huwag kayong maniniwala diyan mga sinungaling yan. siya namang nagresulta sa pagkakagulo ng mga ruta ng international flights malapit sa Australia at sa Imagine ninyo yun, merong mga international flights na dumadaan sa area na yun, tapos bigla sila magpapaputok ng mga barko nila ron. Diba?
New Zealand. Well, we placed it on in the context of, look, we've had this special relationship, which Meron silang special relationships. 'Di ba? Nagumpisa noong 2008. first begun in 2008 and expanded upon. We're in our second decade of this arrangement, and this is a failure in it at this time, and we'd like to have it corrected into the future. 'Di ba? Failure daw 'to ngayon, no? Parang first time nangyari 'to. No, at gusto nilang ito ay maitama sa mga paparating na panahon. What exactly is the failure? The failure to give us adequate notice. Yun, yun daw yung pagkakamali ng China, yung failure na mabigyan sila ng tamang abiso sa gagawin nila. Diba? Yun yung problema ng China, no? Yung mga insekto na yan, yan ang problema sa kanila. Parang, uy, okay lang yan, sige, gawin natin, live fire drill tayo dyan. Aliado naman natin yan. Pero maganda tayong relasyon dyan. Huwag na tayo magpaalam dyan sa mga yan. Gawin natin kung anong gusto natin. Ayon kay Peters, pinag-usapan din nila ang missile launch test na isinagawa ng China noong Setyembre kung saan bumagsak malapit sa exclusive economic zone ng French Polynesian region. Diba? Well, we did raise the issue that we were in French Polynesia not so many months ago when a missile landed on the very edges of French Polynesia, where most Pacific island nations got no warning at all, and we got little warning. And this was the same context. So we were just asking, what is the purpose of this here? Diba? Yun yung problema sa China. It pa ni Peters ang kakulangan ng pagkakaintindi ng China sa constitutional agreement sa pagitan ng New Zealand at Cook Islands. Bago pa ba yan? Bago pa ba na hindi raw nila naintindihan yung constitutional agreement? Simple lang yan mga tol. Wala silang pakialam dyan sa mga constitutional agreement na yan. I-insist nila kung ano yung gusto nila. Ganun lang yun. Kaya pangit maging kaalyado yung mga Chinese na yan. Ayon po sa constitutional agreement sa pagitan ng dalawang bansa, kinakailangan ng Cook Islands na konsultahin muna ang Auckland pagdating sa mga security, defense, and foreign policy issues. Sa mga nakarang buwan ay pumirma ang Cook Islands at China ng mga comprehensive strategic partnership at iba pang kasunduan sa China nang walang maayos na abiso sa kanilang bansa. Believed that they needed more information coming from the embassy in Wellington as to the nature of the special arrangement, but that there was an irony about this. They were misconstruing, and they need to understand the constitutional arrangement, which they said they did now. And the second thing, No, we did lang. say that we got more information out of China on those deals than we ever got out of the Cook Islands. There was an irony not lost on them. Alright, saya mga tol, no? Ano masasabi ninyo dito sa mga ginagawa na to ng hakbang ng China ngayon? Naghahanda na ba talaga sila, no, sa isang malaking digmaan? Naghahanda na ba sila sa pagsakop, no, sa mga bansa na malalapit po sa bansang China, no? Malaking gera tong ginugusto na to ng China. I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Don't forget to subscribe sa isa nating channel. No, magkikita-kita tayo dyan. Abangan ninyo, no? Diyan po sa ating Frontline News PH at sa ang Kasangga Party List. Right? Peace. I'm out.